sandaling pumayag siya na magpulis si George ay nangangahulugan lang na siya na ang mamamahala sa lahat ng negosyo ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga taon ay mag-isa niyang pinamahalaan ang mga yon. Minsan, hindi na niya maharap ang mapagod dahil sa sobrang busy niya. Habang nakikita niyang masaya ang kanyang ina at kapatid niyang bunso ay nawawala ang lahat ng pagod niya at napapalitan ng saya. Pakaramdam niya, kahit na anong dumating na pagsubok sa buhay niya ay kayang-kaya niyang harapin. Matapos umiyak ay mas gumana ang loob ni Lorraine. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga mata at pagkatapos ay ngumiti. Sa puso ko, ikaw pa rin ang kababata kong kapatid na laging nangangailangan ng pagmamahal at proteksyon mula sa kanyang ate, sabi niya rito. At ganun na pagdating sa mga magulang natin, tayo pa rin ang mga anak nila at ayaw nila tayong masaktan, dagdag pa nitong sabi. Ate, sabi ni George, ngunit mabilis siyang pinutol ng kanyang kapatid. Okay, wag na muna natin yung pag-usapan, sabi nito. At pagkatapos ay napabuntong hininga. Siya nga pala ang marka sa leeg ni Jocelyn. Hindi mo ginawa, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Ate, bakit mo tinatanong? Wala akong balak na husgahan siya, George. Gusto ko lang naman malaman. Lalo pat alam kong hindi naman talaga kayo magkasintahan. May sarili siyang buhay at gusto ko lang sabihin sa'yo na nagawa mo nang minsan magsinungaling sa harap ng mommy. Paano na lang sa susunod na gusto siyang makita ulit ni mommy? Anong gagawin mo? Tanong nito. Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Isa pa si Carter. Alam mo naman kung gaano kataas ang taong yon. Wala sa itsura niyang papayag na magpanggap ang asawa niya na maging kasintahan ng ibang tao. Sa tingin mo ba talaga ipapayag siya? Marahil nakipagkasundo siya kay Jocelyn. Sabi pa nito dahil sa sinabi nito ay mabilis siyang napayuko at nag-isip dahil sa sinabi ng kapatid niya. Kung ganun ay ano nga palang magagawa ko? Noon wala naman talagang problema kay Lorraine. Ngunit ngayon ay ibang usapan na dahil kung titingnan niya ang kapatid niya ay alam niyang malalim ng nararamdaman nito para kay Jocelyn. Ang pamilya pa naman nila ay pawang mga mapagmahal. Mula pa sa kanyang lolo, sa kanyang ama at maging ang kanyang nakababatang kapatid, wala sa mga itong nakatakas mula sa pag-ibig. Samantala nang malayo pa si Jocelyn sa kanyang apartment, ay parang may natanaw siya sa may pinto ng apartment at sa tindig pa lamang nito ay alam niya na kaagad kung sino yon, ngunit pakaramdam niya ay nagkamali lamang siya ng tingin. Ngunit hindi niya inaasahan nang palapit na siya ng palapit dito ay mas naging malinaw ng mukha ng lalaki na nakatayo sa harap ng pinto at walang iba kung hindi si Carter. Bakit ka nandito? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Nang marinig naman ni Carter ang tanong niya ay kaagad namang nagtaas ng kilay ito. 2 oras na kitang hinihintay dito at halos mamanhid ng binti ko at nagumpisa na rin sumakit ang mga sugat ko. Pagkatapos yan lang sasabihin mo sa akin? Sabi nito na may halong hinanakit ang tinig. Agad namang humakbang si Jocelyn at binuksan ng pinto at pinapasok niya to. Dahil doon mabilis tong pumasok sa loob at dumiretso kaagad sa kusina upang uminom ng tubig. Agad niya naman itong sinundan at habang pinapanood ay uminom siya ng bigla na lamang naalala ang kiss mark na nasa leeg niya. At biglang umahon ng galit sa dibdib niya. Mabilis niyang inunat ang kanyang kamay at nahihiyang sinabi dito. Sinadya mo mong inilagay ito hindi ba? Agad namang una-unawa ni Carter ang sinabi niya. Ngunit nagkunwari lamang tong walang alam. Anong sinasabi mo? Tanong nito tumilap ang mga mata pagkatapos nagkunwaring umiinom pa rin ng tubig hanggang sa mga oras na yon. Nagpapanggap ka pa talaga na wala kang alam pero alam ko sinasadya mo naman talaga ito at hindi mo sinasabi sa akin. Alam mo ba kung gaano ako napahiya nang tanongin nila ako tungkol dito? Sila pa talagang nakapansin. Tuloy-tuloy na sabi niya rito. Sa pag-iisip ng eksenang yon, hiyang-hiya pa rin si Jocelyn at halos gusto na lang talaga niyang lamunin ng lupang ng mga oras na yon. Nang marinig naman ito ni Carter, biglang nagdiwang ang kanyang puso, ngunit pinilit niyang itago ang kanyang saya. At nagkunwari pa rin nagtanong rito ng kaswal na paraan. Nakita nila? Tanong niya rito. Sama lamang at kung hindi pa nila tinanong ay hindi ko pa malalaman. Sagot niya rito at habang iniisip yun ni Jocelyn, ay mas lalo pa siyang nagalit. Carter, sinadya mo ito hindi ba? Napakasama mo. Sabi niya rito at hindi niya napigilan ang sarili niya at sinuntok ang dibdib nito. Aray, masakit. Alam mo namang hindi pa gumagaling ang sugat ko. Sabi ni Carter sa kanya. Galit na galit pa rin si Jocelyn at ayaw niyang pansinin ang sinabi nito. Nagkukunwari ka lang naman niloloko mo lang ako. Hindi ko alam na marunong ka na mag-artista ngayon. Mag-audition ka na kaya total ay gwapo ka naman. Sarkastikong sabi ni Jocelyn sabay irap pa. Jocelyn, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Masakit pa talaga. Isa pa, gutom na ako dahil hinintay talaga kita para makasamang kumain. Kanina pa tunog ng tunog ang tiyan ko. Pagkasabi nito'y nabawasan naman ang galit ni Jocelyn dito. Sa kabila ng galit na naramdaman niya ay napabuntong hininga na lamang siya. At nagtanong, ano masakit pa ba? Tanong niya rito. Ngunit bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kamay niya at nilagay sa kanyang labi at ninampian ng halik pagkatapos saka ito nagsalita. Kung hahalikan mo siguro to, hindi nasasakit, sabi nito.
Bago pa man siya makapagsalita, bigla na lamang tumunog ang tiyan ni Carter. Mabuti na lang at sanay na siya sa ugali nito. Ilang sandali pa'y muli na namang tumunog ang tiyan nito, kaya mabilis niya na itong nilingon. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ako makakasabay sa'yo sa pagkain? Kaya kumain ka na lang na mag-isa. Mabilis naman itong umusot pagkatapos ay sumagot. Pero hindi ba, sinabi ko rin na hihintayin kitang dumating? Napubuntong hininga na lamang si Jocelyn. Gusto mo bang ipagluto kita? Ano bang gusto mong kainin? Hindi na kailangan. Mabilis naman nasagot ni Carter sa kanya at pagkatapos, hinawakan itong kamay niya. Kumain na lang tayo sa labas. Mabilis namang hinila ni Jocelyn ang kamay niya. Mula sa pagkakahawak nito kaya nakakunot ang noon itong nakatingin sa kanya. May sugat ka pa sa katawan at hindi pa angkop sa'yo na maglakad-lakad sa labas kaya mas mabuti pang dito ka na lang kumain. Sabi niya rito dahil baka mamay dumugulang ulit ang mga sugat nito. Okay lang, edi mamatay. Bago pa man matapos si Carter ang kanyang sinasabi, mabilis siyang pinuto ni Jocelyn na nalalaki ang mga mata. Mabilis nang inunat ang kanyang kamay upang takpan ang bibig nito upang hindi na makapagsalita at nalalaki ang mga mata niya na tinignan. Ayoko nang marinig pang muli ang sasabihin mo, ang mga salitang yan. Mabilis namang napangiti si Carter kung saan maging ang kanyang mga matay nagniningning sa labis na kasiyahan. Okay sige, hindi ko yung sasabihin na kahit na kailan. Sagot nito sa kanya dahil nga iniisip ni Jocelyn ang kalagayan ni Carter na hindi pa rin gumagaling. Hanggang sa mga oras na yon, wala siyang ibang maisip na lutuin. Isa pa'y wala na rin naman siyang ganong mga pagkain na pwede niyang lutuin doon kaya no choice na siya. Kung hindi pansit kanto na lang at itlog ang niluto niya para rito. Isa pa'y natatandaan niya na nung huli niya itong ipinagluto ay napahiya siya ng husto. Kaya ngayon yung madaling lutuin na lamang ang niluto niya para hindi na ito magreklamo pa. Ilang sandali pa'y nasa harap na siya ng lababo upang maglagay ng tubig sa kaserol ang paglulutuan niya ng noodles. Nabigla na lamang niya maramdaman na may dalawang kamay na bumalot sa bewang niya mula sa kanyang likuran. Ang baba nito'y mabilis na dumantay sa kanyang balikat at nagtanong, "Anong lulutuin mo para sa akin?" Tanong nito sa kanya. "Pansit kanton at itlog na lang." Ilang sandali pa'y biglang bumagsak ang mga mata ni Carter sa cellphone ni Jocelyn na nakapatong sa may lababo at nakita niya nag-search pa talaga ito kung ano pang ibang pwedeng gawing luto sa pansit kanton at dahil doon, hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Mabilis namang nilingon ni Jocelyn si Carter at nang makita niya nakangiti ito, kagad siyang nagtanong, "Ano namang nginingiti-ngiti mo dyan?" Tanong ni Jocelyn sa kanya. Nang mapagtanto niyang nginitingnan pala nito ang cellphone niyang nakalapag sa lababo'y mabilis nitong dinampot at tinago. Mabilis siyang humiwalay dito, ngunit ang saya sa mga mata ni Carter, hindi pa rin nawawala at mas nadagdagan pa. Mukhang sobrang pag-i-effort ang gagawin ni Miss Jocelyn para sa pagluluto ng pansit kanton na. Tukso niya rito. Nang marinig naman to ni Jocelyn, ay agad niya naman tong tinanggi. "Hindi no, gusto ko lang na mas maging masustansya sana ang kakainin mo. Para gumaling ka kaagad." Sabi niya rito. "O talaga?" Tanong pa nito muli sa kanya. Mabilis naman siyang humarap dito at namewang sa harap nito. "Akala ko ba gutom ka na? Doon ka na muna't na makapagsimula na ako sa pagluluto." Dahil doon mabilis naman itong tumango sa kanya at akala niya, aalis na ito at pupunta na sa sala ngunit bigla na lamang siya nitong hinila at hinawakan na magkabila niyang balikat. Nakakunot ang noo niya nakatingin dito, napatitig naman ito sa kanya at seryosong pagmumukha. "Dahil hindi magaling si Miss Jocelyn na magluto, ipaubayan mo na sa akin to. Hintayin mo na lang na makapagluto ako nang umupo ka na lang doon at maghintay na katulad ng isang prinsesa." Nakangiting sabi nito sa kanya. Gulat naman siyang napatingin dito, pero ang mga sugat sa katawan mo. Nag-aalalang sabi niya rito. Mabilis naman to sumagot sa kanya. "Huwag kang mag-alala, basta hindi naman mabigat ay okay lang." Ilang sandali pa hinila na siya nito palabas ng kusina at pinaupo sa may sofa at pagkatapos agad nung bumalik sa kusina at nagumpisang magluto. Habang nakaupo si Jocelyn sa sofa hindi siya mapakali at inaalala pa rin si Carter. Gayunpaman si Carter ay abalang-abala na sa mga oras na yun sa kusina. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto ng kusina upang silipin to. Agad niya nakitang abalang-abala ito. Mabilis itong binuksan ng ref at naglabas ng mga kailangan na sangkap at nagumpisang magayat. Habang pinapanood niya ito hindi niya maiwasang humanga dahil napakalinis ng pagkagawa nito ng mga bagay-bagay at napakabilis din itong kumilos. Ilang sandali muli na siya naglakad pabalik sa sofa at nanood na lang ng TV dahil mukha naman itong okay habang nagluluto. Habang nanonood siya hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya doon. Nang lumabas si Carter na may dalang pansit kanton ay nakita niya si Jocelyn na nakahiga sa may sofa at nang makita niyang tulog na ito ay bumagal ang hakbang niya sa takot na makagawa ng kahit na anumang ingay. Ibinaba niyang hawak niya at nagtungo sa silid upang kumuha ng kumot at tinakip ito kay Jocelyn. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ni Jocelyn at kumain. Pagkatapos niyang kumain na natiling tulog pa rin si Jocelyn.
Sininop niya lang ang kanyang pinagkainan at mabilis na bumalik sa sala at binuhat si Jocelyn at nilagay sa kama. Pagkababa niya rito ay kaganya itong kinumutan. At eksakto namang makumutan niya ito nang bigla na lamang tumagmulat ng mga mata. Kinusot nito ng magaang mata, tiningala siya. Bakit nandito ako? Tanong niya rito. Hindi naman napigilan ni Carter ang sarili at mabilis na pinindot ang ilong nito. Nakatulog ka sa sofa at natatakot ako na baka sipunin ka. Kaya binuhat na kita patungo rito. Sagot nito sa kanya. Ilang sandali pa'y napakunot ang noon ni Carter. Napapagod ka ba sa trabaho mo? Tanong ito sa kanya. Mabilis naman tumango si Jocelyn, di na niya tinago pa ang totoo. Medyo nakakapagod nitong mga nakaraan dahil sa sobrang pagkabisi namin. Kung ganon, magpahinga ka ng mabuti at nang may lakas kang muli nang pumasok sa trabaho mo bukas. Sabi nito sa kanya, mabilis namang napanguso si Jocelyn. Pero hindi pa ako naliligo at kailangan ko pang magbihis ng damit ko. Mabilis naman niyang sinupo ang mukha ni Jocelyn at pagkatapos iniharap dito. Ang mukha nito sa kanya at mabilis na nagsalita, lalo pat may pumasok na kagad sa utak niya na isang idea. Gusto mo ba na ako magpaligo sa'yo? Tanong niya rito. Habang nagniningning ang kanyang mga mata sa kanyang kapilyuhan. Anong sabi mo? Saglit na natigilan si Jocelyn nang marinig niya sinabi ni Carter sa kanya. Ang kanyang antok ay biglang naglahot, nagising ang diwa niya bigla. Mabilis ding naginit ang kanyang pisngit, galit na tumingin kay Carter. Bakit mo naman sana gagawin yon ha? Wala naman tayong relasyon, bakit mo ko papaliguan? Carter, anong tingin mo sa akin? Walang kamay? Kaya ko maligo mag-isa, inis na sabi niya rito. Samantalang plano lang naman talaga ni Carter ay asarin lang ito pero hindi niya inaasang magagalit pala ito dahil sa sinabi niya. Mabilis naman siyang humingi ng paumanhin dito dahil sa nasabi niya. Jocelyn, joke lang naman yon, masyado ka namang ano, sabi niya rito. Mabilis nitong tinanggal ang pagkakahawak niya sa mukha nito at pagkatapos tinaas ang kumot at sinilip ang sarili. Sa ilalim ng kumot, bigla niya rin kasing naisip na baka pinalitan siya nito ng damit at nang makita niya pareho pa rin ang mga suot niyang damit, ay nakahinga siya ng maluwag. Ilang sandali pa'y muli na naman niyang tinignan si Carter. Carter, may ilang bagay lang akong dapat linawin sa'yo. Sabi niya rito na mas seryoso ng tinig ng mga oras na yon. Wala sa isip kong magmahal ngayon at ang tanging gusto ko lang muna ay maabot ang pangarap ko. Mabilis namang tumango sa kanya si Carter. Okay, naintindihan ko. Sagot nito ngunit ang mga mata nito'y punong-puno ng kalungkutan ng mga oras na yon. Huminga na lamang si Jocelyn ng malalim at pinilit ang sarili niya na wag na lang pansinin ang kalungkutan sa mga mata ni Jocelyn. At pagkatapos ay nagsalita. Bumalik ka na sa ospital dahil ang mga sugat mo'y kailangan ng gumaling. Ngayon niya lang naisip na bakit nga ba ito nandito. Marahil ay tumakas na naman ito sa ospital. Tumango na si Carter sa kanya. Tumalikod na ito at nag-umpisang humakbang at mga hakbang nito'y mabibigat. Nang nasa pinto na'y bigla niya itong tinawag. Carter, agad naman itong humarap sa kanya at biglang nagliwanag ang mga mata. Kung aalagaan mo sarili mo, mas gagaling ka kagad. Isa pa, since hiwalay na tayo, hindi na tayo dapat nag-uusap pa ng ganito katulad ngayon at sa ibang araw. Huminga ng malalim si Jocelyn at ginamit niyang tapang niya upang sabihin ang mga susunod na salita. Mas mabuting panatilihin natin ang distansya sa pagitan nating dalawa. Katulad ngayon, hindi ka dapat pumunta rito. Nang marinig naman ni Carter ang mga salitang sinabi sa kanya ni Jocelyn, ay agad na nagdilim ang mga mata niya. Naapaku yung mga kamay niya at tinignan si Jocelyn habang pinipilit niyang buksan ang kanyang mga labi. Pero pakaramdam niya, bigla na lamang natuyo ang lalamunan niya at hindi makapagsalita. Medyo matagal rin bago niya nagawang makapagsalita. Ito ba talagang gusto mo? Tanong niya rito. Ang hindi na tayo magkita ang dalawa, tumingin naman sa kanyang mga mata si Jocelyn at mabilis na tumango na hindi man lang pinag-isipan ang kanyang sagot. Oo, bale walang sagot nito. Noong kinasal tayo, sa'yo lang umikot ang mundo ko. Ngunit ngayon, narealize ko na malawak palang mundo at napakarami kong magagawa. Isa pa, baka mas mainam na pagtuunan na lang nating parehong kanya-kanya nating buhay. Sabi nito at pagkatapos nasabihin niya na huminga ito ng malalim. Pagkatapos na sabihin ang mga salitang iyon, naramdaman niya na kumirot ang puso niya. Pero pinili niyang tiisin iyon. Tumingin sa kanya si Carter na punong-puno ng kalungkutan. Ang mga mata't na magtama ang kanilang mga mata'y pakiramdam niya. Tila ba tumigil ang oras nang hindi nagtagal ay tumalikod ito at hindi nagsalita at lumabas sa silid ng tahimik. Habang pinakikinggan ni Jocelyn ang papalayong mga yabag ay hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Narinig niya ang pagsara ng pinto at alam ni Jocelyn na lumabas na ito. Nang maisip niya yon, pilit niyang pinigilan ang sarili na tumayo at habulin ito. Pinunasan niyang kanyang mga luha sa kanyang pisngit kasabay nito ay ang pagbuka ng bibig niya. Ano bang iniiyak mo ha? Ito naman yung gusto mo, hindi ba? Parang baliw na pagalit niya sa kanyang sarili. Sa huli napakagatlabi na lamang siya at nahiga sa kama at nagpatuloy sa pag-iyak. Hindi nagtagal, hindi niya namalayan nakatulog na pala siya. Dahil sa pag-iyak niya, lingid naman sa kaalaman ni Jocelyn, hindi umalis si Carter at nanatili sa labas ng apartment ni Jocelyn.
Nang sunduin siya ni Kent, akala nito hinihintay na siya nito dahil nasa labas na ito ngunit hindi niya inaasahang lapitan niya ito. Bigla itong napahawak sa dibdib at sobrang lungkot ng mukha nito. Ang mga mata ay punong-puno ng sakit. Agad na nilapitan ni Kent para alalayan sa pagsakay sa kotse. Ngunit hindi ito naglakad o ni humakbang kaya nilingon niya ito na punong-puno na pagtataka. Dito na lang muna ako kahit sandali pa. Sabi nito sa kanya, sasamahan ko na kayo. Mabilis na magsagot ni Kent dito. Habang tumatagal sila ng amo niya doon, biglang naintindihan ni Kent ang dahilan. Marahil nang nag-away sila ni Miss Jocelyn. Lalo nang maalala niyang lungkot sa pagmumukha nito kanina. Habang nasa labas sila pareho biglang umihip ang malamig na hangin. Oras na ng gabi ng mga oras na yon at hindi ito pumasok sa kotse. Kung hindi nakasandal lang ito sa kotse at nakatanaw lang sa silid ni Miss Jocelyn. Nakita ni Kent na bukas ang ilaw sa silid. Jocelyn, ayaw mo na ba talaga ako makita? Tanong ni Carter sa kanyang isip. Pero bakit ganon? Kapag alam mong nasasaktan ko'y nag-alala ka pa rin naman sa akin. Pero bakit ngayon halos itaboy mo ko? Wala ka na ba talagang nararamdaman sa akin? Meron pa naman, hindi ba? Sunod-sunod na tanong ni Carter sa isip niya at pagkatapos tumitig sa ilaw sa silid ni Jocelyn. At paulit-ulit niya lang na tinanong ang sarili niya. Pero sa huli hindi niya nabigyan ng magandang sagot ang sarili niya. Ang hangin ay umihip at mas lalong naging mas malamig pa. Ilang sandali pa'y narinig niyang tinig ni Kent. Sir, bumalik na tayo sa ospital. May sugat ka pa naman. Ang lamig dito sa labas at baka mas mahirapan ka magpagaling niyan. Sabi nito sa kanya. Gayon pa man nakatingin pa rin siya sa ilaw sa silid ni Jocelyn at tila ba, hindi niya naririnig ang mga sinasabi ni Carter sa kanya. Napabuntong hininga si Kent. Sir, malamig ang simoy ng hangin. Kung gusto niyo pumasok kayo dito sa loob ng kotse. Dahil mas mainit dito. Dito na lang kayo maghintay. Sabi niya rito ngunit hindi man lang ito gumalaw mula sa kinatatayuan nito. Sa halip, lumingon naman si Carter kay Kent. Sa tingin mo, patatawarin niya pa ba ako? Tanong niya rito, mabilis naman pinagdikit ni Kent ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung anong isasagot dito. Isa pa, hindi naman si Miss Jocelyn. Paano niya malalaman ang sagot sa tanong nito? Pero kung titingnan itsura ng kanyang amo ng mga oras na yon, talagang malungkot ito. At seryoso to sa tanong nito, ngunit ang tanging makakasagot lamang sa tanong nito ay si Miss Jocelyn lamang. Habang iniisip niyang dalawang ito, hindi na lamang mapigilan ni Kent ang mapabuntong hininga. Napaka-unpredictable talaga ng pag-ibig. Sa ilang taong pagsasama ng mga to, buong puso itong minahal ni Miss Jocelyn at nanatiling ito lamang ang nakikita. At ginawa nitong lahat para mahalin siya ni Carter. Pabalik ngunit sa panahon yun naman, ang amo niya ang walang ibang nakikita kundi si Roxanne. Kinasal sila tapos nagiwalay. Wala na ring balakid sa pagmamahalan, ngunit tumigil si Miss Jocelyn. At nawala ng pag-asa, pero ngayon, ang amo naman niyang habol ng habol kay Miss Jocelyn. Napakagulo ng mga to, bakit hindi na lang kasi magbalikan kung mahal pa naman nilang isa't isa? Hindi yung pinapahirapan pa nilang pareho ang mga sarili nila. Napabuntong hininga na lamang siyang muli. Nag-aalala lang siya sa kalagayan ng amo niya, lalo na't may sugat pa ito. Alam niya na kahit anong pakiusap o matatamis na salitang sasabihin, ay hindi niya ito mapipilit. Wala na lamang siyang nagawa kundi damputin ng isang jacket na nasa likod ng sasakyan at bumaba upang isuot ito sa amo. Matapos niyang isuot ang jacket, nalaman niyang napakarami ng upos na sigarilyo sa harapan nito. Nakita niya rin na napadukot ito sa bulsa at nilabas ang kahan ng sigarilyo. At nang makita nitong ubos ng laman nun, nilingon siya nito. May sigarilyo pa ba ako sa kotse? Tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang muli si Kent at kinuha ang sigarilyo sa loob ng kotse. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan at ang tanging magagawa ay ang ibigay ang bawat hinihiling nito. Sa gabing yun mula alas 11 ng gabi hanggang umagay, puro paninigarilyo lamang inatupag nito. Nilinis na muna ni Kent ang lahat ng pinag-upusan ng sigarilyo bago niya ito binalik sa ospital. Kinabukasan habang nagtatrabaho si Jocelyn, nasa isip pa rin niyan tungkol kay Dr. Samaniego na binanggit ni George sa kanya. Nang break time hinanap niya si Dr. Bell. Bago siya pumasok sa opisina, kumatok na muna siya at binuksan ng pinto. Sumilip na muna siya sa loob. Nang makita niya nito ay kagad naman tungumiti sa kanya. Jocelyn, pasok ka, sabi nito. Tamang-tamang dating mo dahil pupuntahan din sana kita, sabi nito sa kanya. Dr. Bell, bakit po? May nagawa po ba akong mali? Kinakabahang tanong niya rito. Agad naman tungumiti sa kanya. Gusto lang kitang kausapin tungkol sa kung anong experience mo dito sa ospital. Mag-iisang buwan ka na rito, nahihirapan ka ba? Sa trabaho mo o sa buhay mo, pwede mong sabihin sa akin. Sabi nito sa kanya. Akala niya ay mapapagalitan na siya. Dahil sa may ginawa siya pero hindi naman pala. Nabalitaan niya kasi na ang mga intern na nasa ilalim ng asawa nito ay talaga namang maraming luha ang ibinuhos. Kilala rin ang asawa nito bilang napaka-strito, kaya patuloy sa pagtibok ng mabilis ang puso niya.